Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin yung pasabog ni Sasasot na itong si Speaker Martin Romualdez. Mayroong 1.6 billion pesos na sobra pa sa intelligence fund. Mas madaling i-clear. Tinatawag itong extraordinary expenses. So, totoo ba o hindi? Nako, na-booking na sila na na corner. Yung Congresswoman Kimbo, Vice Chair ng House Appropriations Committee, inamin na meron nga. Tapos, in-announce na rin, it's official, zero Intel confidential funds ang ating Vice Presidente and DepEd Secretary. Pakinggan natin itong news na ito. Also realigned 1.2 billion pesos out of the total 4.8 billion pesos in confidential funds sought by the executive branch. The Office of the Vice President and the Departments of Education, Information and Communications, Agriculture, and Foreign Affairs are getting zero confidential funds under the 2024 General Appropriations Bill. We believe that the House of Representatives is on the right side of history. The confidential funds removed from select civilian agencies will instead go to agencies focused on the West Philippine Sea, such as the National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, and the Philippine Coast Guard. Lawmakers also allotted nearly 400 million pesos for the improvement of the airport on Pag-asa Island in the West Philippine Sea. The 150 million peso confidential fund requested by the Education Department has been realigned to its allocation for maintenance and operating expenses. The confidential funds requested by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Office of the Ombudsman, DFA, and DICT were also converted into MOOE budgets. Kimbo explains, Kung hindi naman kailangan talaga gumawa ng surveillance at pwede namang gumamit ng MOE na ibig sabihin auditable naman ang expenses na yan, I prefer namin na ganun ang paggastos. Kimbo says not all confidential funds were removed since some agencies, like the Justice Department, need the allocation for intelligence gathering and surveillance. While the 2024 budget has yet to hurdle the Senate, House lawmakers are confident senators will back the realignment of confidential funds. They also denied that Congress has over ₱1 billion in secret allocations. Wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. In short, that's fake news. The House will start printing the amended budget anytime soon, so copies can be... So, dalawang pag-usapan natin yung extraordinary expenses na inaamin nila meron. Then mamaya punta tayo sa pag-iinit nila kay BP Sara, yung kanyang confidential intel funds na zero na ngayon. Okay, so all the while, tama si Sasso. Kaya lalo akong bumibilib sa mga expose ni Sasso at magpasalamat tayo doon sa puting ahas ni Sasasot, yung retired COA Division Chief. So, ano ang motibo? Bakit yung retired COA Division Chief na tumawag o nag-communicate kay Sasasot? Retired na yun, dapat mag-enjoy na yun sa buhay. Kagaya ko, retired. Bakit pa ako nakikisawsaw sa politika? Kung minsan parang naisip ko, mali ata itong ginagawa ko. Sumasakit dito ko mag-vlog kung minsan mag-research pa. Instead nga ngayon, nanonood sana ako ng Netflix o nagbabasketball, nag-enjoy mag-mall. I need to spend time mag-research at mag-vlog at makisawsaw sa politika. Well, nakita ko, parehas kami ng rule, yung retired COA Division Chief. Nakikita niya,
may mali na nangyayari. Nakikita ko may maling nangyayari. So, itong retired COA Division Chief, siguro nakisimpatize kay VP Sara na pinag-iinitan ang kanyang Confed Intel funds. Kaya sabi niya, mas malala itong Speaker of the House. Dahil 1.6 billion ang kanyang extraordinary expenses. So, kinompare ngayon ng COA Division Chief retired ang kaibahan ng confidential intel funds at saka extraordinary expenses. Alin ang mas madaling i-clear? Kasi sabi nitong Congresswoman Kimbo, ina-audit daw, hindi daw secret funds yung extraordinary. Ina-audit. O tama, ina-audit. Kahit nga yung ina-audit din yan, mag-submit ka rin ng mga requirements. Ganun yun. Parehas na may requirements. Kaya lang, according to this COA Division Chief, which I believe, mas madaling i-clear ang extraordinary expenses. Bakit? Certification lang ang isubmit mo. Chief of Office, ako yung speaker. I certify that this amount has been spent on the following activities. Perma. Speaker Macanas, submit. Clear na yun. Ganon kadali. Okay, yung confidential or intelligence fund, sabi ng COA, mas marami kang isubmit na papers, mag-submit ka pa rin. Although, hindi katulad ng ibang, yung regular na allocation, nako, ang dami mong kuhan, may mga bid pa yan, may mga resibo pa yan, mas mahirap i-clear yung mga regular pondo. So, ang mas madaling i-clear, itong confidential intelligence fund at extraordinary. Ang pinakamadali sa aking pagkakaintindi, yung extraordinary expenses. Okay? So, ako personally, first time kong makarinig na mayroong extraordinary expenses. Hindi ko ma-imagine paano nila gagastusin yung 1.6 billion pesos. Sa hirap ng buhay ngayon, anong konsensya, may konsensya ba itong mga lawmakers natin na hindi naman nila pera yun? O, tanong po, Congresswoman Kimbo, Speaker Romualdez, pera nyo ba yun? Hindi, pera ng taong bayan. Kaya, kami po, ako, nagpapasalamat kay SAS Rugando Sasut na ibinulgar niya yan. Kaya, ang taong bayan ngayon, mag-ingay. O, yung challenge ni former President Duterte, magkaroon ng audit. Ipakita nyo saan napunta, paano nyo ginastos yung mga pundo na yan. Open the books. Para malaman namin. Kaya lang, hindi po kami tanga o bobo, our dear lawmakers, na sabi, fake news yan. Oh, tulad yung si Senator Subiri, nawalan na ako ng tiwala. Sabi niya, fake news alert, wala kaming confidential intelligence. Yes, wala, kaya lang meron kayong extraordinary expenses na mas malala, mas masahol pa, kasi mas madaling gastusin. 331 million sa sandali, may tumatawag. Brad, sandali, nag-vlog ako. Papunta na ako diyan. Yes. Punta na. Okay, may tumawag. Mas madaling i-clear
ang extraordinary expenses. So, anyway, mga kababayan, tayo na po ang humusga. Public opinion. Kaya, ang sarap nitong may social media ngayon. So, sige. Sige, papunta na ako dyan. Papunta na. Punta na? Yes, punta. Nagre-ready na ako. Pasensya na kayo, may tumatawag. Sige sir, sige sir, sige sir. Hindi tayo magpapaloko. Punta na tayo kay BP Sara. Tinanggal ang kanyang confidential intelligence fund. Sige. Karapatan nila yon. But then, tayo po mag-ingay, kalat ito yung paninira ba o panggigipit. Sige lang, gipitin nyo ang aming BP Sara. Ano ang kultura ng Pilipino? Kung sino ang inaapi. Wow, nandun ang simpatya ng sambayan ng Pilipino. Kaya ito, makakabuti pa kay BP Inday Sara.